Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So, pick a card reading tayo ngayon. So, I have here deck. Hindi lang siya cards, kundi a tarot deck. And sa ngayon pa lang, gumagawa pa lang ako ng intro. Pwede nyo nang maramdaman o pwede nyo nang ramdaman kung alin yung cards na gusto ninyo, and ito ay true feelings. So, true feelings nyo para sa person nyo, true feelings ng person para sa inyo, whatsoever. It's all about feelings, okay? And possible outcome as well. So, I have here in the first deck is the Red Carnelian, and ito naman is Tiger Eye. And ito naman is clear quartz. So, it doesn't have to be na depende sa bato yung pipiliin ninyo, but depende sa nararamdaman ninyo. Depende sa kung saan kayo na-attract in a way talaga. Na feeling nyo ito yung reading na para sa akin. Okay? So, hindi to para sa lahat. So, takes what resonates and leave the rest. And let's start. So, unahin natin yung Red Carnelian stone. So, for true feelings. Okay? Medyo mahaba-haba to. True feelings. Sino maka-resonate ito? Kaninong story to? Let's see. Okay. Okay, so ano yung nararamdaman mo para sa person mo? Parang feeling mo ngayon is like, nagkakaroon sa'yo dito ng realizations, or baka yung person mo, feeling mo na nagkakaroon na sa kanya ngayon ng mga realizations, ngayon na, kasi parang may nangyari sa inyo dito eh. I think hindi kayo nag-uusap, naghiwalay ba kayo, or hindi kayo, parang off kayo ngayon yung relasyon ninyo. And feeling ko sa part mo, feeling mo na nagkakaroon ng mga realization sa person mo. Matagal din siguro kayo nito. And meron ka pa rin feeling na kakausapin pa rin ako nito, or babalikan din ako nito, or ayusin niya din to. So, kasi parang meron ka ngayong feeling like ngayon na-realize mo na yung worth ko, na siguro na-realize niya na yung pagkakamalian niya, mga ganong mga bagay. And may hope ka pa din talaga na maayos at maayos pa din yung pagsasama ninyo ulit, or relationship ninyo. So, ano yung feeling ng person mo? So, meron siyang namimiss ka niya, actually. Namimiss ka niya, naiisip ka niya. You might be dealing with Scorpio, or you might be an Aquarius or Gemini. And meron pa rin siyang feeling, honestly, nakakausapin ka pa din talaga niya. So, parang same lang din sa expectation mo na alam mong kakausapin ka pa din niya. And ganun din naman siya. Kasi para sa kanya din naman na nararamdaman niya pa din yung pagmamahal mo para sa kanya. Hindi talaga siya nakakatulog sa gabi ngayon thinking about you, the situation, kasi namimiss ka niya eh. So, ano yung nararamdaman mo sa sarili mo dito sa sitwasyon na meron kayo ngayon? Feeling mo, meron kang feeling sa sarili mo na parang unsureness or juggledness, or hindi ka sure kung anong desisyon ang gagawin mo, whether to wait for this person to come back or to move forward na talaga. Let's clarify. Kasi sa mga nangyayari, nakaramdam ka din kahit papaano na parang feeling mo pinaglaruan ka, or feeling mo ginago ka ng person mo. Kahit pa siguro may nararamdaman ka na alam mong babalik din siya. Alam mo na magkakabalikan din kayong dalawa. Parang naramdaman mo din yung parang
nawasak kayong dalawa or dahan-dahan kayong nawasak ng person na to, na parang feeling mo sa mga changes or coldness, on and off connection na meron kayo dalawa, parang meron kang feeling like you also want na nabigatan ka din in a way sa sitwasyon, and parang feeling mo ngayon na whether to move forward na ba, never look back from this, or to stay and wait for this person. Pero ramdam mo talaga dito na babalik pa din talaga siya. Pero yung meron kang part of you na nararamdaman mo sa sarili mo sa sitwasyon na to, na parang hindi ka na sure about the connection, or hindi ka sure dahil sa somehow part of you gusto din na magkaroon na din ng freedom in a way. So, ano naman yung nararamdaman niya sa sarili niya, sa relasyon na meron kayo or sa situation ninyong dalawa? As a point siya ngayon na magulo isipan niya, parang mai-stress siya sa mga nangyayari. Parang gusto niya munang magpahinga. Gusto niya munang magkaroon ng peace of mind, could be. So, meron naman siyang feeling dito na alam niyang babalik din siya. Kakausapin ka din niya. Madami masyado. Namimiss ka niya. Minsan di siya nakakatulog sa gabi thinking about you. Pero part of him or her na gusto ko muna talaga na mapag-isa. Parang gusto ko muna ng peace of mind. Kasi naguguluhan ako, na-stress na ako siguro sa away ninyo, ganyan, pahinga muna. Waiting lang talaga siya dito sa mga pwedeng mangyari. Kumbaga, I think parang same lang din kayo ng feeling. Siguro in a different way lang din talaga. Kasi part of him or her dito na waiting lang siya sa mga pwedeng mangyari. Pero parang as a point siya dito na okay lang muna sa kanya yung ganito kayo. Na hindi muna kayo magkakabalikan ba or nag-uusap. Parang okay na muna sa kanya na mag-cool down muna yung sitwasyon. Para hindi na kayo palaging nag-aaway at ikaw din makapag-focus ka sa goal mo, sa trabaho mo ba. Gusto niya siguro mangyari yun sa iyo dahil siguro sa mga pinagdaanan ninyong dalawa, parang nakikita niya din sa iyo na na-stress ka na din, same sa kanya na hindi ka na makapag-focus sa trabaho, umiiyak ka ba, nagrereklamo ka ba, mga ganung bagay. So, parang sa kanya, stay muna tayo ng ganito. But it doesn't mean na hindi na siya babalik. Parang kaya sa kanya, gusto ko muna na ma-enlighten. Gusto ko muna siguro hanapin yung sarili ko. Parang ganun yung nararamdaman niya sa sarili niya. Kasi naku-confuse pa din talaga siya. Same as you. Same as you din. Na, di ba may feelings ka sa sarili mo na parang unsureness about kung aayusin pa ba to or magpapatuloy na sa pag-move on. Ganun din siya. In a different way lang. So, pero ang nakikita ko pa din kasi dito sa outcome is babalik pa din siya eh. Kumbaga, aayusin niya din to kasi mahal ka naman niya. Mahal ka ng person. Kumbaga, siguro hindi ka matiis ng person na to. Kahit pa siguro maramdaman niya na yung katahimikan, walang away, nung wala kayo. Para sa kanya, babalikan ka pa din niya. Syempre, kasi mahal ka niya. Kasi nandito. This person do love you. And there's the possibility na magkaayos pa kayong dalawa. Kasi parang magde-decide din kayo na pareho ninyo na i-work out itong relationship ninyo or pagsasamang ito through the challenges na meron kayo sa pagsasama ninyo. So, ano ba yung advice dito? So, kung darating man yung time, kasi normal naman talaga sa either mag-asawa, magkarelasyon, ano man is, yung magkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan or conflict or issue or something. Kailangan nyo lang talaga dito na magkaroon lang talaga both of you ng realization na importante pa din sa atin yung pagsasama natin dalawa, yung pagmamahalan natin dalawa. Importante pa rin yung ayusin natin pareho to kasi hindi pwedeng ako lang yung mag-aayos ng relasyon, dapat pareho tayo, dalawa tayo dahil partner kayo eh. Para saan ba naging magrelasyon kayo kasi para maging isa kayo, 'di ba? So to be one, to be a team, to be partner. So dapat partner din kayo, pareho din ninyo, sabay ninyo ayusin yung mga problem na meron kayo. So yun. So, you or your person might be Scorpio. As I said earlier, I can see also here, Virgo, Gemini. You or your person na to ha. Libra.
Pisces, I can see Capricorn, Aries, Cancer, Gemini, Virgo, as I said earlier, could be Aquarius, yeah, Sun, Moon, Rising, Venus, also Sagittarius is here. So, let's move to the next cards. This is the Tiger's Eye or Tiger Eye Stone. So, true feeling sa mga pumili nito. See, true feelings. Okay. Okay. So, sa mga pumili naman ito, what is your feeling about your person? Ano yung feeling mo for your person? Parang meron kang feeling dito na sobra siyang nakafocus. Could be, nakafocus, sobra siyang busy siguro, sobra siyang nakafocus sa kanyang trabaho. Siguro ito yung mga excuses niya as well. Siguro itong person na to nag-excuse siya na, sorry, hindi ako makatawag ngayon. Sorry, hindi ako makapunta ngayon kasi busy ako. So, parang sobra siya naman nakafocus sa ito no, kung responsibility na meron ba siya or anything like that. Pero you love this person kaya you understand. And you love this person kaya parang para sa'yo, might be, yun talaga yung nangyayari sa kanya. Yun talaga yung, busy talaga siya. And love niya na din naman ako. Kasi feeling ko every time na nag-uusap kayo or nagsasama kayo, and pinaparamdam niya din naman sa'yo yung pagmamahal niya na like, nandyan din talaga siya. Like, hindi niya pinaparamdam sa'yo na kahit nag-uusap kayo, bored na bored yung relasyon, no. So, parang naniniwala ka din sa kanya sa pagiging busy niya, sa sobrang focus niya. Siguro, might be you know din na may mga responsibility din siya sa buhay, or baka single dad to. So, as a point ka lang din na waiting ka lang din sa mga sa possibilities ng relationship ninyong dalawa. Kasi feeling ko itong person na to, may mga pangako din siya sa iyo eh. Pangako na magkita kayo one day, pangako na one day ayusin din to, or one day na pag hindi na ako busy, date tayo, or anything like that. So, yung feeling naman ng person mo para sa iyo is parang juggled siya. Let's see, or unsureness. Tignan natin. See. Feeling ko may involved talaga sa inyo dito, past person. And feeling ko, meron siyang feeling dito na hindi siya sure if willing siya to, o hindi siya sure if about sa future ninyong dalawa. Kasi feeling ko itong person na to, ano siya, married siya, could be. Okay, parang pwedeng legal marriage siya or something. So, even if wala na silang dalawa ng past person niya, even if he or she wanted to take the leap of faith towards you, towards a new beginning with you, mahal niyo naman yung isa't isa eh. Pero para sa kanya, somehow naiipit pa din, natatrap pa din siya into this, might be this the marriage card. So, natatrap pa din siya dahil sa, even if he or she wanted to offer you victory in life, like to marry you or something, hindi niya magagawa yun kasi nga, might be legally married pa siya, hindi pa siya annul, hindi pa siya divorced or something like that, or hindi pa totally sabihin na, yung paghiwalay nila is hindi pa sabihin na official, like, okay na tayo, walay na tayo, may pirmahan na sa anything like that, you know. So, pwede pang magkakaroon ng problem, pwede pang magkaroon ng conflict, o hindi pa talaga open yung relationship ninyo, and you are waiting actually for this.
So what do you feel about yourself in this relationship? You're in love actually. You are in love with this person, and I can see here na feeling mo sa sarili mo na this is it. Ito na tong tao na gusto ko makasama habang buhay. And ito na siguro yung tao na pwedeng tatagal sa buhay ko. You feel like you are very much connected to this person, to this relationship. Invested ka talaga sa relasyon na to. So, what does your person feel about themselves then sa relationship na meron kayo, or sa situation na meron kayo? Let's see about this. Honestly, wait lang. Meron siyang feeling dito na hindi pa talaga siya sure sa decision niya about your relationship. Kumbaga, hindi naman sa hindi ka niya mahal. Mahal ka naman niya, and gusto niya naman na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Pero sometimes napapaisip siya na ito na ba talaga to? Or may mga other options pa siya in making decisions sa buhay niya. And you are part of that as well. So, hindi niya pa alam kung which option to choose in making decision. So, kumbaga, kung ikaw sure ka na, invested ka na sa kanya, siya hindi pa talaga. But it doesn't mean na hindi ka niya mahal. So, ayaw ko niyang masaktan, kaya ayaw niyang iparamdam to sa'yo, or ipakita to sa'yo, or sasabihin niya to sa'yo. So, as a point din dito na parang ayaw niya din yung may mapapansin ka, may mararamdaman ka, at magtatanong ka. So, pero sa totoo lang, ito yung nakikita niya sa sarili niya dito sa relasyon na to. Unsureness. So, kasi feeling ko dito, magulo pa din yung isipan nito eh. Might be about past, or may cheating pa din na nangyayari dito. Kasi parang may nakikita din ako dito sa person na to na, kumbaga, nag-entertain pa rin siya ng mga, siguro, other opposite other woman, could be, or other man. So, but hindi niya to pinapakita sa'yo, talaga, sa totoo lang. Every time, siguro yung pagiging busy niya, doon yung time niya na nakipag-jamming siya sa iba, or nakipag-usap ba siya sa past niya, or kung wala naman na sila ng past, legal marriage sila, kahit walay na sila, tapos siguro nakipag-usap pa siya sa iba other than you. Pero pagdating sa'yo, nararamdaman mo na seryoso din naman siya sa relasyon ninyong dalawa. Kaya lang, yun na nga, palagi siyang nag-excuse na busy siya. And yun nga yung feeling mo na sobra siyang focus sa kanyang trabaho or responsibility na meron siya. So, let's see about the outcome, possible outcome nito. See? May nakikita pa din talaga ako ditong separation or heartbreak. Sa part mo, separation siguro sa relationship ninyo. And I think siya mismo yung magka-cut off nito in the future. Why? Because of cheating. So, might be because of the past person, family involved, children involved. Baka one day ito din yung pipiliin niya. Ito din yung babalikan niya. So, baka kaya nga dito, sabihin natin na may nararamdaman man siya sa'yo, mahal ka naman niya, pero hindi totally same as you sa nararamdaman mo para sa kanya. So, ano yung possible advice ng sa connection na to ng baraha? Well, kailangan niya maging open sa'yo. Kung willing talaga siya na mahalin ka, or makasama ka habang buhay, or anything, kung seryoso talaga siya sa relationship ninyo, kailangan niya muna talaga, like this is like the Hierophant in reverse, kailangan niya muna talaga mag-annul, mag-divorce, and para maging open din kayo, maging official kayo. So, or even just kung hindi pa man niya kayang gawin yon, i-clear niya sa ex niya na I have someone na, and I think wala naman din na tayo. Parang mga ganong pag-uusap pa, pag-aayos sa pag-uusap, arrangement in a way. Yung hindi yung nagtatago siya sa'yo. Kasi parang feeling ko may mga tinatago pa siya sa'yo. Maybe sometimes
nagtatanong or magtatanong ka sa taong ito, and then minsan binabaliwala niya yung sinasabi mo, or minsan nagbibisi-bisihan siya para hindi mo na lang matanong, and the next time or the next day na mag-usap kayo ulit, wala na, hindi na mabalik yung pinag-usapan dahil ayaw niya naman talaga sagutin yung mga tinatanong mo, lalo na about sa past. Kasi nga meron pa siyang tinatago. So, kailangan niya maging open up talaga. Kasi kung hindi, ito talaga yung mangyayari sa inyo. Kung hindi, ibig sabihin na nun is hindi talaga siya pa-invested sa'yo as same as you do. So, you might be dealing here with Gemini. I can see you or your person, okay? Cancer, Scorpio, Pisces. I can still see Gemini here, Virgo. I can see here Cancer, Libra, Gemini, Aquarius. Still nandyan pa rin yung Gemini. Aquarius could also be, Aries is also here. I can see Capricorn, Virgo, Taurus could also be in your part. Pisces is here. So, yun. Taurus is here. So, next tayo for the next deck. Cards. The Clear Quartz. So, true feelings. True feelings tayo. Sensya na kumalaw. Nasa baba kasi yung aso ko. True feelings. Sino man pumili nito, this reading is for you, but not everyone can resonate. Take what resonates and leave the rest. So, what is your feeling towards your person? Wish fulfillment. Parang feeling mo, this is already a wish fulfillment sa'yo. Itong relationship na to. So, let's clarify. So, meron kang feeling dito that this person to love you, really. Mahal ka niya. And, feeling ko yung okay naman yung trato niya sa'yo. I can see na parang feeling mo, nagkakaintindihan kayo. May harmony yung pagmamahalan ninyo. Feeling mo nga, soulmate mo na to eh. Yun yung nararamdaman. Sino man yung pumili nito. And feeling mo that this person is like really willing to move forward towards with you, willing to offer you promises, goes together towards the future. As a point na parang meron kang feeling na this is it, ito na tong tao, ito na yung lalaki or ito na tong babae na para sa akin. Siguro may mga you love this person, though may napapansin ka naman na sa kanya, may mga napapansin ka pero you ignore it kasi love mo kasi talaga siya. So, ano naman yung nararamdaman mo sa person na to? I mean, anong nararamdaman ng person mo sa'yo? Honestly, itong person na to is quite, guarded. Kumbaga, pigil siya or sabi natin na hindi lahat na-share niya sa'yo. Kumbaga, may mga part ng buhay niya or story niya hindi niya nasi-share sa'yo. Sometimes, siguro nagtatanong ka sa kanya. Might be about things. Pero, hindi niya masyado nasi-share sa'yo. So, nakakaramdam ka na baka part of his or her personality na hindi talaga siya open na tao. Kasi parang feeling mo madami siyang tinatago or secretive itong person na to. Kasi, para sa kanya, meron siyang feeling na hindi ko kailangan i-share lahat. So,
Especially when we talk about past niya. So, parang as a point na, I think they are still talking with the past person. Meron pa silang communication. And I think meron pa to siyang feeling like aalis din siya sa relationship ninyo one day. Though, feeling niya dito, attracted kasi siya sa'yo. And parang na-appreciate niya yung pagmamahal mo para sa kanya. Kaya he likes yung pag-uusap ninyo, communication ninyo. Gusto niya yun. Parang, however, gusto niya din naman na mag-progress pa yung relationship ninyo. But not to the point na ikaw na yung pipiliin niya for the rest of his life. Parang, it's just like you. Parang ganon. Pero, when we talk about like, choosing to commit with you, he's not sure about that, honestly. Kasi nag-uusap pa sila ng past niya or ng ex niya. At ito yung hindi niya sinasabi sa'yo. So, ano yung nararamdaman mo sa sarili mo about sa relationship na to? Parang feeling mo, ikaw yung palaging nagbibigay ng mga ideas. Feeling mo, ikaw yung nagmamanage ng relationship. Parang feeling mo, ikaw yung nagpa-plans kung ano yung mga gagawin nyo. Kung LDR man kayo, ikaw yung parang nagpaplano na magkita tayo sa ganito, magkita tayo ganitong time or date, ito yung gagawin natin, mga ganong mga, ikaw yung excited, madami kang idea na iniisip about sa pagsasama ninyong dalawa or pagkikita ninyo sa relationship ninyo. And I can see here na honestly, even on your part, even if nagbibigay ka ng mga magagandang idea, hindi ka even sure na mangyayari to. Why? Because of like, even if this person siguro nag-agree siya, pero hindi mo nakikita sa kanya yung parang excited din siya. Though, yeah, oo siya, natutuwa siya, somehow nakikita mo yung excitement, but not all the time. Not every time na nagkakwento ka. Sometimes napapansin mo sa kanya yung parang normal lang, okay lang, parang ganun. So, hindi ka sure honestly kung willing din ba siya sa mga plano mo, sa mga idea mo. So, hindi ka even sure. Kaya nga sabi ko, may napapansin ka na sa person na to, pero binabaliwala mo to dahil sa mahal mo siya. May napapansin ka na nga dito na parang baka may iba siya. Pero, dahil mahal mo nga siya, at naniniwala ka pa din sa kanya in a way. So, minsan nga dito naiisip mo, hindi ka sure na baka one day lolokohin ka din niya, naisip mo din to So, kasi parang napapansin mo na ata na ikaw lahat. I mean, hindi naman sa pagbibigay or anything. Ikaw lahat yung parang ikaw yung nagmamanage ng relationship ninyo na instead kayong dalawa. Kasi yung feeling ng person mo sa sarili niya dito sa relationship ninyo is alam niyang aalis din siya. Feeling niya sa sarili niya na parang siya yung magiging dahilan kung bakit ka masasaktan. Kasi, honestly, desidido naman siya. Hindi siya ganun kaseryoso sa'yo. Siguro itong relationship na to bago lang. Bago lang to. So, nandyan pa yung mga kilig, nandyan pa yung mga ano. Kasi, yung person na to, alam niya Alam niyang aalis din siya one day. Alam niyang one day, planado niya naman to. Ito mga to. Siguro, na-attract lang talaga siya sa'yo. Nagustuhan niya yung communication ninyo. Nahulog ka sa kanya and nag-grab niya yung opportunity na minahal mo siya, nalaman niya, naramdaman niya, nag-grab niya yung opportunity na magkaroon kayo ng relationship. Pero, wala naman siyang balak na magseryoso talaga sa'yo. Kasi, alam niya maghiwalay din kayo. Alam niyang one day, desidido naman siya, planado niya naman to. Kasi nga, meron siyang, either hindi pa to sila naghiwalay, or hiwalay sila pero yun lang yung sinabi niya sa'yo na hiwalay sila, o hiwalay sila pero nag-uusap pa rin sila. So, he likes you lang din talaga. Nagagandahan siya sa'yo, parang gusto niya yung kindness mo, yung care mo sa kanya, mga ganong mga bagay. So, feeling ko din dito LDR, could be relationship,
Or pwede din naman tong hindi LDR, pero might be LDR sila ng past person niya. Pwedeng ganun. So, kasi meron see? He likes you, but as nasa point na kung mag-o-offer man siya ng new beginning, doon pa din sa past niya. Doon pa din siya mag-o-offer ng new beginning. So, I can still see an LDR relationship here. So, ano ba yung magiging outcome dito? Alis din siya dito Kumbaga, one day, you will not going to appreciate the relationship. Or, might be one day, mararamdaman mo din na mawawala na siya ng gana sa relasyon ninyo dahan-dahan. So, mawawala na yung excitement, yung first, kasi feeling ko bago, diba? Sabi ko, baka bago lang tong relasyon na to. And darating yung araw, mawawalan yung mga excitement, mga ganon, mga bagay. And ano yung magiging advice dito? I think this is for the person, your person, etong person na to. Kung importante talaga sa kanya yung pamilya niya, yung mga anak niya, kung may mga anak siya, may responsibility siya. Kasi parang feeling ko may asawa to may family involved, children involved. Kung importante talaga to para sa kanya, dapat hindi na siya pumasok sa sitwasyon na ganito sa inyo. So, pwede din tong vice versa baka ang manonood nito yung asawa. So, hindi na siya dapat pumasok and mag-focus na lang talaga siya. Alam niya naman na kahit ano pa, dito pa din siya hahantong. Why not mag-focus na lang siya dito and hindi na siya mananakit pa ng ibang damdamin ng ibang tao sa ginagawa niya. So, you might be dealing here with Sagittarius. You or your person could be Sagittarius, Libra, Capricorn, Virgo, Taurus, Aquarius. You or your person, okay? Pisces, Aries, Sagittarius, Leo, Gemini is still also here. Scorpio is also here. Capricorn, okay, Sagittarius, Leo, Aries, Sun, Moon, Rising, So that is my reading for you. Thank you and God bless.